Magandang umaga po. Kasama ko dito si Brad Duday at ito ang kanyang kwento kung paano nakilala niya ang Panginoon sa tulong ng mga misyonary. Nung bata pa si Duday, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa panahon na yon, ang kanyang nanay ay lumipat sa ibang lugar at naiwan si Duday sa kanyang ama. Bata pa siya at nagkaroon siya ng matinding sakit. Sa pagkaalam ni Duday, patay na siya. Ang kanyang naranasan ay puro dilim at tahimik na. Akala niya talaga totoong patay na siya. Nagising siya uli, nasa loob na ng hospital. At sa awa ng Panginoon, hindi pa siya namatay, buhay pa. Pero pagkatapos na yan, ang desisyon ng pamilya niya ay lilipat muna siya at titira doon sa kanyang tiyahin sa ibang sityo. Habang nakatira siya doon sa kanyang tiyahin, sabi ng kanyang tiyahin, magpawisik ka muna, magpabaptize ka muna doon sa mga Katoliko. Hindi naintindihan ni Duday kung anong ibig sabihin niyon, basta utos ng kanyang tiyahin, kaya sinunod niya. Pero habang nung pagkatapos niya siya ay winisikan at nag-attend siya doon sa mga Katoliko, isang panahon may dumating na mga Baptist at nagsimula rin silang magturo. Isang araw si Duday ay pumunta rin doon sa simbahan ng mga Baptist at tamang-tama ang kanilang aral sa araw na yan ay tungkol sa mga larawan, tungkol sa mga rebulto, kung paano hindi dapat sambahin ng mga ganon. Naisip niya na parang may ganun yata dito sa simbahan ko sa mga Katoliko. Kaya nagsimula siyang mag-aral sa mga Baptist tungkol sa Biblia. Sa panahon na yon, habang siya nag-aaral sa mga Baptist at naging isa sa mga Baptist, nagkaroon ng missionary dito sa sariling lugar ni Duday. Missionary ng PFM, Seventh-day Adventist na mga missionary. Naging kaibigan ni Duday ang mga missionary na yon, lalo ang isang missionary na ang pangalan ay si Zardi. Itong si Zardi at si Duday, naging matalik talaga na kaibigan. At sabi ni Duday, kahit magkaiba tayong relihiyon, ay talagang kaibigan tayo. Pero sa panahon na yon, si Zardi ay matyaga na nagbibigay ng mga talata kay Duday gabi-gabi. Itong si Duday naman, dinala niya ito sa kanyang bahay at binasa niya. Sa kanyang pagbabasa ng mga talata galing kay Zardi sa missionary, nakita niya na totoo naman. Meron na mga katotohanan na tinuturo ng mga Baptist, pero yung mga turo ni Zardi ay mga dagdag pa. May mga katotohanan doon, lalo pa tungkol sa Sabado, na meron talaga sa Biblia na hindi niya natutunan nung una. Parang gusto ng kanyang puso na siya ay sumadib na sa mga Adventist. Pero sa panahon na yon, silang mag-asawa ay hindi pa nagkakasundo na sumama sa Sabadista, sa Adventist. Nagkaroon ng isang evangelistic series dito sa sitio ni Duday. At sa panahon na yon ay nagdesisyon si Duday na gusto na nga na maging Adventist. Pero kahit nakita niya sa Biblia na totoo nga ang turo ng mga Adventist, humiling pa siya ng isa pang palatandaan galing sa Panginoon. Nanalangin siya at sabi niya, Panginoon, nakita ko na ang turo ng mga Adventist ay galing sa Biblia. Pero gusto ko pang magkaroon sana ng isa pang tanda galing sa iyo na totoo talaga itong turo ng mga Adventist. At kalooban mo na ako ay mag-join sa kanila. Sabi niya, kung pwede po, Ama, bigyan mo ako ng panaginip. Mahalaga sa mga tao dito ang mga panaginip. At nung gabi na yon, binigyan nga siya ng isang panaginip. Sa panaginip na yon, nakita niya ang isang batis at napakalinaw ang tubig, napakalinis ang tubig doon. At nakita niya ang mga Adventist ay nandoon. Ang mga missionary, pati na rin ang ibang mga mananampalatayang mga Adventist. At doon sa palibot ng tubig, napakaraming mga ginto at ang mga Adventist ay namumulot ng mga ginto doon. At na-realize niya sa pamamaraan ng panaginip na yon na sinasabihan siya ng Panginoon na katotohanan nga ang mga tinuturo ng mga Adventist na napulot nila mula sa Biblia. Kaya nung panahon na yon, siya at ang kanyang asawa ay naging Adventist. Nagpabaptize na sila sa Seventh-day Adventist. Pagkatapos na yon, sa kanyang patuloy na pagsisimba dito, naramdaman niya, narinig niya ang tawag ng Panginoon na hindi lang sumanib, hindi lang maging Adventist, kundi maging isang mangangaral din, na maging isang leader din sa iglesia at nagbabahagi rin ng katotohanan sa ibang mga tao para sila rin ay makaranas ng kapayapaan at ng pag-ibig ni Jesus, ang kaligtasan ni Jesus. Nung natanggap niya ang tawag ng Panginoon na yon na maging isang leader at isang mangangaral, naalaala niya uli nung siya ay bata pa at muntik na matay. At na-realize niya na iningatan siya ng Panginoon at binigyan siya ng pangalawang buhay, hindi lang upang siya'y maligtas, kundi upang madala niya rin ang kaligtasan ng Panginoon sa iba pang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ako ay nagpapasalamat talaga sa mga missionary na
nagpupursige dito sa sa lugar namin na iniwan nila ang kanilang mga ari-arian at tumira dito at makihalubilo dito sa amin sa kultura namin upang maibahagi lamang yung magandang balita ng Panginoon. Nagpasalamat talaga ako sa mga misyonary na nagsisikap na habang ang mga tinuturuan niya ay hindi pa malakas, hindi pa matibay, hindi pa kayang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Kaya ang gusto ng mga misyonary na bago sila umuwi na maging matibay ang kanilang tinuturuan o inaaralan. Kaya sa mga misyonary, ako ay nagpasalamat sa mga misyonary na nagsisikap kahit sa ang lugar at iniiwan nila yung mga kanilang mga pamilya, mga tahanan, alang-alang sa salita ng ating Panginoon na ipamahagi sa mga katulad namin katutubo, sa mga kasuksulukan talaga sa mga kabundukan. Salamat talaga sa mga misyonary. Natouch po ba kayo sa kwento na ito? Narinig niyo po ba ang tawag ng Panginoon na maging isang missionary rin sa mga unreached? Kung ganun, i-contact niyo po kami sa number na nasa screen or hanapin niyo kami sa Messenger. O baka ang tawag ng Panginoon sa iyo ay hindi sa mga kabundukan, sa mga malalayong lugar, pero nais niyo pa rin suportahan ang gawain ng Panginoon through PFM. Pwede po kayo mag-support through your local church or sa GCash at ang number ay nasa screen. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa gawain ng Panginoon through PFM.